Didn't you heard him, Michael? Sabi niya ayaw niya na daw. Is that how you treat your fiancé? By forcing her for the things she doesn't want? Parang tinambal ang dibdib ko pagkarinig ko sa boses na yon. It's been 3 months since I last saw him, and I didn't expect to see him here tonight. Hindi ako handa na makita siya. Hindi ngayon. Hindi sa ganitong paraan. Oh Mr. Franco, you're here. Osel ni Michael nang makita si Franco. This is my fiancé si Amara. Pagpapakilala sa akin ni Michael. Sobrang nangangatog na ako ngayon, at feeling ko anytime ay mahihimatay na ako, nanlalamig na rin ako sa nerbiyos dahil sa lalaking ta. Akala ko kailanman ay hindi ko na siya makikita ulit. But here he is standing in front of me. Sir, nice to meet you, kinakabahang bati ko sa kanya. I tried so hard to act natural and hindi mapyok. By the way Amara, Franco is one of my business partners. Hindi ko na masyadong naintindihan ang sinasabi niya, dahil wala na akong ibang iniisip kundi ang matakasan si Franco ngayon. I didn't know na may fiancé ka na pala Michael, sabi ni Franco habang nakatingin sa akin, kaya naman mas lalo akong kinakabahan. Yeah, we met in France last year, at alam mo naman na tumatanda na ako kaya nag-propose na ako agad sa kanya. Sagot pa nito, wala atang alam si Michael na matagal na kaming magkakilala ni Franco. Gusto ko nang maiyak ngayon sa sobrang kaba. Sana lamunin na lang ako ng lupa. Oh really? I didn't know that, he said full of sarcasm while looking at me. I can't stand him anymore, kaya naman gumawa ako ng paraan para makaalis. Excuse me, I need to go to the restroom, paalam ko sa kanila. Hindi ko na sila hinintay pang sumagot, at mabilis na umalis doon. Pag-alis ko ay doon lang ako nakahinga ng maluwag. Sa tingin ko kasi ay 1 oras akong magpipigil ng paghinga pag nanatili ako doon. Mas naging gwapo na siya ngayon. How can someone be that more handsome in just 3 months? Mas naging mature ang features niya sa mukha, at mas lumaki ang pangangatawan. Parang naliligaw na ako sa venue. Dahil hindi ko naman alam kung saan ang restroom dito. Nasa isang mamahaling hotel kasi kami, at sa function hall ginanap ang ball. Paikot-ikot na ako dito kung nasan ang restroom. May nakita akong janitor kaya naman nilapitan ko iyon. Excuse me po sir, saan po ba dito ang restroom? Tanong ko rito sa kanya. Ay dumiretso ka lang po sa hallway na yan, at sa dulo po ay lumiko ka sa right side makikita mo agad ang restroom, sagot nito habang tinuturo pa ang daan. Sige salamat po talaga. Nagpasalamat lang ako sa kanya. At agad na ring naglakad. Walang tao sa hallway na ta, dahil lahat ata ng bisita ay nasa function hall, kaya naman medyo natatakot ako, dahil rinig na rinig ko ang tunog ng stilettos ko para akong nasa isang horror film. Pagliko ko sa kanan ay agad ko namang nakita ang restroom na sinasabi nung janitor, kaya naman agad akong pumasok. Sinara ko ang isang cubicle at umupo sa toilet seat. Hindi naman ako naiihi or what. Gusto ko lang talagang makaalis sa lugar na yun, dahil kung hindi, malamang aatakihin na ako sa puso dahil sa sobrang kaba. Bakit dito pa? Bakit dito pa kita makikita? Nababaliw na naman ako, dahil kinakausap ko na naman ang sarili ko. Paano na yan? Ano nang gagawin ko ngayon? Natigil ang pakikipag-usap ko sa sarili ko, nang may pumasok sa loob ng restroom. Nakakapagtaka naman dahil kanina habang naglalakad ako wala namang nakasunod sa akin. Hayaan mo na baka bisita din sa party na gustong mag-retouch. Tiningnan ko ang oras sa cellphone ko, at sakto namang tapos na ang 5 hours. Yes, makakauwi na rin ako. Napakasakit na rin kasi ng paa ko eh. Babalik na ako dun, umalis na din siguro si Franco. Nag-flush na ako para kunyari nag-CR talaga ako. Baka isipin ng babaeng pumasok, di ako nagfa-flush ng toilet. Plano ko pa sanang mag-retouch bago bumalik, pero agad akong nanigas paglabas ko ng cubicle. Hindi pala babae ang pumasok sa restroom. Si Franco. Paano niya ako nasundan dito? Anong ginagawa mo dito? Restroom ta ng babae. Nasa kabila ang men's restroom. Kinakabahang sagot ko sa kanya. Pero tila hindi siya natinag sa sinabi ko. Nanlilisik ang mga mata niya, habang nakatingin sa akin. In just a second he already pinned me to the wall.
Namalayan ko na lang ang malamig na pader na nasa likuran ko, at agad niya akong hinalikan. His kisses were hard and harsh. Masakit iyon at marahas. Pinilit ko siyang pigilan but he got my arms and pinned it to the wall too, gamit ang malalakas niyang kamay. I didn't kiss him back, pero kinagat niya ang mga labi ko, hanggang sa wala na akong nagawa kundi ang buksan yun. He invaded my lips and tongue. Malayo ito sa unang halik niya sa akin, dahil ang halik niyang ito ay may halong galit. His kisses went down to my neck. Kaya naman may pagkakataon akong magsalita sa kanya. Please Franco, tama na. I whisper unconsciously when he kissed my neck. Napakasensitibo ng ginawa niya sa akin. Maawa ka Franco, tama na, I said. Umiiyak na ako at nanghihina na rin ako, dahil sa ginagawa niya. He seemed shocked dahil sa ginawa niya sa akin, kaya naman pagbitaw niya ay agad akong napaupo sa sahig ng restroom. Doon na ako nag-breakdown at umiyak. Tell your fiancé that the mark on your neck is from me, he said coldly then left. Yun na yun. Pagkatapos ng ginawa niya sa akin, ay aalis na lang siya bigla. Nang dahil sa ginawa niya ay bumalik na naman ang pandidiri ko sa sarili ko. Sa totoo lang hindi dapat ako umiyak dahil yun naman ang trabaho ko. Parte naman sa trabaho ko ang halik-halikan na lang ng ibang tao, pero sa loob ng 3 buwan ay ngayon pa lang ako nahalikan ulit sa labi. My clients were still respectful, at tinatanong nila kung pwede ba silang humalik but when I say no, hindi naman sila nag-i-insist. This was the second time I was kissed by a man, pero malayong-malayo to sa unang halik ni Franco. Puno ng galit ang halik na yon na tila ba pinaparusahan niya ako. Tumigil na ako sa pag-iyak at agad na naghilamos. Nag-retouch din ako ng make-up. Habang nakatingin ako sa salamin, I saw the mark that he said. Nilugay ko na lang ang buhok ko para hindi iyon makita ni Michael. Wala na rin akong plano na bumalik doon, kaya naman tinext ko na lang si Michael. Sir, tapos na po ang 5 hours. Gusto ko na po sana umuwi, kasi sumama ang pakiramdam ko sa Champagne, pwede po ba tayo magkita sa lobby ng hotel? Text ko sa kanya. Okay Amara, papunta na ako. Nang mabasa ko ang reply niya, ay agad naman akong lumabas sa restroom, at pumunta sa lobby. Umupo muna ako dun habang wala pa si Michael. Hey, are you okay? Tumayo ako agad pagkakita ko sa kanya. Opo sir, medyo sumama lang ang pakiramdam ko dun sa Champagne. Hindi po kasi ako sanay uminom sagot ko rito, ganun ba? I'm sorry talaga Amara, sige na ihatid na kita presenta nito. Naku sir, okay na po ako sa taxi, kaya ko naman po ang sarili ko Nakakahiya po sa mga kasama nyo, kung uuwi kayo nang hindi nagpapaalam, sagot ko sa kanya. Ganun ba? Sure ka na ba dyan? Tanong nito sa akin. Opo, okay lang po talaga. Sige. Thanks for tonight Amara, ang galing mo. Here, take this. Tip ko to sayo, sabi niya at nag-abot ng 5,000. Halaan, laking tip naman po niyan, di makapaniwalang sabi ko sa kanya. Na, I was satisfied sa ginawa mo kanina. Ramdam na ramdam ko ang inis ng ex ko, kaya sige natanggapin mo na. Salamat po talaga, uwi na po ako, palm ko. Sige, ako na lang ang bahalang magsabi sa kanila na umuwi ka na. Sige po. Ito nga po pala yung singsing na pinasuot nyo kanina, sabi ko at isinoli yung engagement ring na pinasuot niya kanina. Naregalo ko na yan sa'yo Amara. Pwede mo yan isang la. It's a 24-karat gold ring, sabi pa nito. Sige na, umuwi ka na, sabi pa nito at tinapik ako sa balikat. Hindi ako makapaniwala dahil doon. Madalas kasing nireregalo sa akin ng mga kliyente ko ay bags at damit. Ngayon pa lang ako naregaluhan ng alahas. At 24 karat pa. Pag-alis ni Sir Michael ay agad naman akong lumabas sa hotel, dahil mag-aabang na ako ng taxi, 11:00 na pala ng gabi. Kaya naman pala antok na ako, tapos bukas kailangan ko pang gumising dahil magwi-waitress pa ako sa bar. Habang nag-aabang ako ng taxi, ay may tumigil na sasakyan sa harap ko. Isang Porsche at alam ko kung kanino yun. Get in the car, Franco said when he lowered the window. His voice was stern and cold. No thanks, magta-taxi ako, sagot ko sa kanya. Get in the car kung ayaw mong kaladkarin pa kita papasok. Natakot naman ako doon, kaya pumasok na ako kahit labag sa kalooban ko.
Hindi ako umuwi sa amin, sabi ko kahit di siya nagtatanong. He pulled at the side of the road, kaya naman kinabahan ako dahil baka pagsamantalahan niya ako. What was that, Amara? Tanong nito. Ang alin? Pagmamang-maangan ko sa kanya. All of those lies. Alam kong di mo naman fiancé yung si Michael, dahil hindi ka naman pumunta ng France at wala ka namang passport. Bulyo niya kaya naman agad akong natakot. Please wag kang sumigaw. Natataranta at umiiyak na sabi ko sa kanya. Tell me it's a lie. Oo, hindi totoo yun, sagot ko sa kanya. Tell me paano kayo nagkakilala ha? Nakita ko siya kanina binigyan kanya ng pera. Sugar daddy mo ba yun? So nandun pala siya kanina. Gusto kong maiyak sa mga binibintang sa akin ni Franco, pero naalala ko kung anong uring trabaho ang meron ako ngayon. Totoo namang wala akong pinagkaiba sa mga babaeng may sugar daddy. Hindi ko siya sugar daddy. Kliyente ko siya, sagot ko sa kanya. A client. What's going on, Amara? Naguguluhan niyang tanong. I worked as an escort for Rent Franco, I coldly said, a court. What the, Amara? I offered you a pay raise but then pag uwi ko galing Korea, nabalitaan ko na lang wala ka na. I even went to your house, pero sabi ng magulang mo na sa kabilang branch ka na daw, buti nga hindi ko sinabi sa parents mo na nagsinungaling ka. Well thanks dahil hindi mo ako ibinoking sa kanila, pilosopong sagot ko. Why did you turn down my offer? Bakit hindi mo tinanggap ang dinagdag ko sa sweldo mo and you even choose to work in this indecent job? Nababaliw ka na ba? Nasaan na yung sinasabi mong dignidad sa akin ha? You even turn me down, tapos malalaman ko na lang na nirerentahan ka pala ng iba't ibang lalaki. Magkano ba ang binabayad nila sa iyo ha? Gustong gusto ko siyang sampelan, at saktan sa mga sinasabi niya sakin ngayon. How dare him? Wala siyang karapatan na maliitin at apak-apakan na lang ang pagkatao ko. Pero naalala ko tama rin naman siya eh. Ganong klaseng tao nga pala ako. Hindi ko yun tinanggap Franco, dahil ayokong dinadaan mo ako sa pera. Ayokong magkaroon ng utang na loob sa'yo, dahil alam kong may kapalit. At oo tama ka, ganitong klaseng tao na nga ako, kaya dapat mo akong pandirihan. Naiiyak na sigaw ko sa kanya. At sa tingin mo Amara hindi ba ganyan ang trabaho mo ngayon? They're giving you money so they can do something to you. Anong pinagkaiba nun? At sa tingin mo ba ganong klaseng tao ako? Galit na sigaw niya rin sa akin. I know there's a reason why you're doing this Amara, bakit mo ba ginagawa sa sarili mo? Naging malumanay na ang tono ng boses niya. It's none of your business Franco, please wag mo na akong kausapin. Ihatid mo na ako, gusto ko nang magpahinga, pagmamakaawa ko sa kanya. Pagkatapos kong sabihin sa kanya ang address ko, ay hindi na ako nagsalita muli. Pagod na pagod ako ngayon, at gusto ko lamang ng mahabang tulog. Pagdating namin sa Red Roses ay agad akong lumabas, at wala nang ibang sinabi sa kanya. Pumasok na ako sa loob ng bar, at nakita ko naman si Madam Villa na gumagawa ng inventory. Good evening po andito na ako, bati ko sa kanya at agad na umupo sa isang upuan. O nakauwi ka na pala Amara. Ito na yung kita mo ngayong araw kasama na dyan yung kinita mo dito sa bar, sabi ni Madam at nagabot ng 50,000. Salamat po matutulog na po ako, mahinang sagot ko sa kanya. Napagod ka ata doon sa party na pinuntahan nyo ah. Sige na magpahinga ka na. Nagpaalam lang ako kay Madam, at pumasok na sa tinutulugan namin. Mahimbing na ang tulog ni Jackie, kaya naman naligo na agad ako. Kahit sa pagligo ay tinatamad ako. Pagkatapos nun ay humiga na ako sa kama ko. Pumasok ulit sa isip ko ang mga sinabi sa akin ni Franco kanina. They're giving you money so they can do something to you. Ha, ganun na nga ata ang tingin niya sa akin. Dati nandidiri na ako sa sarili ko, dahil sa trabahong pero mas masakit pala kapag minaliit ka na ng taong gusto mo. Paano na lang kaya kung sinananay na ang makaalam nito? Paano kung yung mga taong pinanghuhugutan ko ng lakas ng loob na mismo ang mandiri sa akin? Mabuti yan Franco, mas mabuti yung nagagalit at nandidiri ka sa akin, dahil mas mabilis mawala ang pagkakagusto mo sa akin. Franco POV. I first saw her at my friend's meeting,
I didn't expect to be smitten like this. Her beauty is ethereal. Mababaliw na ako sa iyo, Amara. Unang kita ko sa kanya ay umiiyak siya, dahil sa nangyari sa tatay niya. Hindi ko alam kung bakit bigla ko na lang siyang sinundan. I just want to see her. Ako na mismo ang pumunta doon sa ospital, para lang matransfer ang tatay niya sa ospital namin. Sa totoo lang, I can just order someone around to do those kind of things for me, pero nagkusa ako doon. I am in danger. Delikado sa sistema ko si Amara. Hey, bungad ko sa kaibigan kong doktor doon sa ospital namin. Yes, Franco, bakit? Tanong nito sa akin. Are you busy? Tanong ko rito. Hindi naman, bakit? I will transfer someone there, sagot ko sa kanya. Ha? Sino? Someone's father. Just take care of it, okay? Give them the best room in the hospital. I'll take care of the bills. And please don't tell my mom, bilin ko sa kanya. Wow dude, bakit bigla ka nalang naging good Samaritan? Tatay ba yan ang babaeng gusto mo? Tanong nito. This man is so quick-witted. Just shut up, Altair. Make sure hindi mo ako ipapakilala sa kanila, huling bilin ko sa kanya. Yes, Fontanilla, you're doomed. Pinatay ko na ang tawag. Dahil mang-asar lang ang kumag na yon. Kinabukasan ay umagang-umaga pa lang ay nontog na agad ako sa pinto. Sobrang sakit ng noo ko, at para na akong madudulang, gusto ko atang balatan ng buhay ang nakauntog sa akin. Sir, I'm sorry po. I'm so sorry po talaga sir, di ko po alam. Nang makita kong si Amara pala yun, ay nagbago na agad ang isip ko. Hindi ko na pala siya gustong balatan. Habaran, pwede pa. It's still morning and now I'm having a boner. Inutusan siya ni Adrian na bumili sa cafeteria, kaya naman may pagkakataon kaming mag-usap. Hoy, ikaw ba yung nagpa-transfer sa tatay ng sekretarya ko? Tanong nito sa akin. So what? I'm doing a good deed here, masama ba? Patay mali siya na sagot ko sa kanya. Sarap mong batukan, Fontanilla, alam mo ba yun? Ano na naman bang kailangan mo sa sekretarya ko? Tanong niya sakin, lahat na lang ba pinagdududahan mo, Adrian? Alam mo, minsan nagtataka ako kung kaibigan ba talaga ang turing mo, saking lalaki ka. Sagot ko sa kanya at tumawa lang ang kumag.na love at first sight ka dun kay Amara bro. Asar nito sa akin. Hindi gusto ko lang talaga siya tulungan, bakit ba? Manahimik ka na nga, wag na wag mong sabihin sa kanya, bilin ko pa. Pagdating ng lunch break, ay inaya ko siyang kumain sa labas. It's a good thing pala na nontog ako kanina sa pinto, dahil may dahilan ako para sumama siya sakin. It took a while bago siya pumayag. I didn't expect that this girl is cautious. Yesterday I already think about how I can taste her body, pero mahihirapan ata ako sa babaeng ta. Somehow I realized hindi lang naman yun ang habol ko sa kanya. She seemed so special for me. She's funny. She thinks I will let her pay. I like seeing her reaction. Yun bang halos lahat ng nang hinahain sa hapag niya ay namamangha siya. Maybe she haven't tried eating those kind of food. Hindi ako nag-expect na malalasing na siya sa wine. Goodness gracious, napaka-low naman ang alcohol tolerance ng babaeng ta. Agad ko namang tinawagan si Adrian. O ano, kamusta yung date? Bungad nito sa akin. Shut up Adrian, your secretary passed out. Tarantang sagot ko sa kanya. What the? Bakit hinimatay? Tinodo mo ba? Baka napagod dahil sayo. Sagot nito sa kabilang linya, I didn't do it her bro. We drank wine kanina, sabi ko. Ikaw naman pala ang may kasalanan hindi umiinom si Amara. Dalhin mo na nga yan sa opisina ko. Let's just wait till she became sober, sagot nito at pinatay na ang tawag. Am I going to carry her? That idea made me smile, simpleng chancing. I carried her carefully and I got the chance to touch her, I'm having a boner again. 2 araw na akong tigang dahil sa babaeng ito. She looked so calm and gentle while sleeping that she looked so startled when she woke up and I find it really cute. Umuwi na yung sekretarya ko, Franco, kaya umuwi ka na rin, wala ka rin namang gagawin dito sa opisina. Tinataboy mo na ba ako, Adrian? Abahoy, ano pa bang ginagawa mo dito? Give me her bio data. Gusto kong malaman ang address niya, sagot ko sa kanya.
Mautak ka talagang kumagka. Sabi nito sa akin. Kinagabihan ay hindi ako masyadong nakatulog. Excited ako, dahil gusto ko siyang sunduin. I don't know what's going on, pero gusto ko siyang makita palagi. I want to know her more. Maagang maaga pa akong dumating sa kanila, at una kong nakita ang kapatid niya. Good morning po sir, sino po kayo? Her sibling asked. I'm Franco, kapatid ka ba ni Amara? Tanong ko rito kahit halata namang magkamukha sila. Opo ako po si Denver. Ano nga po palang kailangan niyo sa ate ko? Kaibigan ako ng boss niya. I'm here to fetch her. Ganun po ba sige sandali lang po. Nagpaalam ito sa akin at agad na pumasok sa bahay nila. They live in a humble home. Ilang minuto lang ay lumabas na si Amara. She's so fresh. Sa pilitan ko pa siyang pinapayag na ihatid siya sa opisina. But she said dadaan pa daw siya ng ospital, para ibigay yung niluto niya sa taong tumulong daw sa kanila. That moment gustong gusto ko na lang i-fast forward ang oras, because I'm dying to taste kung anong niluto niya. Hindi ko pa naman talaga na try kumain ng sinigang, because I usually eat American foods. Hoy Fontanilla, may pinadalang pagkain dito yung babaeng gusto mo. I met her last time, no wonder bakit ka nagkaganon kasi maganda naman pala talaga siya. Shut up Alter, alam kong maganda siya, pero wag mo na siyang pagka-interested, banta ko sa kanya. She's not my type. Ano kakainin mo bata? Hindi ka naman masyadong kumakain ng Filipino food, kaya uulamin ko na lang taa. Don't you dare touch my food, or else I'll remove all of your intestines. I'm on my way there. Pinatay ko na ang tawag at agad na humarurot papuntang ospital. Later that night was my birthday party. Masaya ako dahil nandun siya, pero ang bilis niyang nawala sa paningin ko. Gladly I found her in my mom's mini garden. She gave me a necklace na may cloud pendant. Sa totoo lang ay napakamamahalin ng mga niregalo sa akin ng mga bisita ko. Someone gave me a sports car, a private resort, a mansion and many more, but her gift is much more worthy than those gifts I've received. Pansin kong kumakain siya ng marshmallows, and there's a chocolate on her upper lip. This girl is so sexy. Her eyes are so innocent. I crossed the space between us, at hindi nagdalawang isip na halikan siya, even though I know I would receive a slap later. Bakit mo yun ginawa? Nauutol na tanong niya, at she can't look at me in the eyes. Because I want to, I confidently said. Want? What did you just say? You look so hot tonight Amara. I can't help myself but to adore you. I saw some chocolate sauce in your mouth, that's why I kissed you. At totoo naman talaga, I can no longer restrain myself. I tried so hard not to kiss her, pero di ko talaga kaya ang tingnan lang siya. Wow! Napakagaling! Singhal nito sa akin. Really? Did you like it? Tanong ko sa kanya. At gaya nga ng ini-expect ko, she slapped me. So hard. First kiss ko yun, show nga ka ba? Respeto naman. Galit na sabi nito sa akin. Pero tila natuwa pa ako dahil doon. It's an achievement for me to be her first kiss. Pero bigla na lang akong nag-alala nang magsimulang tumulo ang mga luha sa mga mata niya. Franco, hindi ako kagaya ng mga babaeng naging parte ng collection mo. Matino akong babae Franco, at hindi ako basta-bastang nagpapahalik sa kung sino-sino lang. Ganon na ba talaga kababa ang tingin mo sa akin? Kaya mo ba ako kinakaibigan dahil sa intensyon mong yan? Oo, mahirap lang ako Franco, pero mahalaga sa akin ang dignidad ko. Hinalikan mo ako dahil lang sa may chocolate ako sa labi. What a lame excuse. She seemed so mad at me. No Amara, I didn't mean it like that. Wag mo akong hawakan. Hindi ako isang trophy Franco. Kaya wag mo akong ihalin tulad sa mga babaeng natikman mo na dahil hindi ako ganun. After her last remark, she walked out. Susundan ko pa sana siya. But I thought na kailangan niya rin ng oras para sa sarili niya. I know I crossed the line. Hindi nga naman tama yung ginawa ko. Kung ibang babae pa si Amara, malamang they already kissed me back. Pero iba siya sa kanila. Kinabukasan ay nagkaayos din naman kami. But she ended up knowing the truth. Bablax ko naman kasi dahil ako pa mismo ang nadulas.
I need to fly to Korea dahil inip na ang business partners ko. I keep on canceling my meetings, just to extend my time with Amara. Kahit palagi akong sinusungitan ng babaeng yun, mas pipiliin ko pa ring makausap siya kesa doon sa mga business partners ko. Pero tila nagsisi ako sa ginawa ko. Sana pala hindi na lang ako umalis, dahil lalayo din naman pala siya. Bro, bakit mo siya hinayaang umalis? Galit na tanong ko kay Adrian. Dude, trabahante ko lang si Amara, okay? Hindi ko naman siya pwedeng pigilan sa desisyon niyang yun. I'm sorry, okay? Tama din naman si Adrian. It's been 3 months since the last time I saw her. Ilang beses na rin akong pumunta ng patago sa bahay nila, nagbabaka sakaling makita ko siya dun, but she didn't. She even had to lie to her parents. Ganun na ba siya kadesperada ang layuan ako? I was so broken because I already told her my feelings, and maybe she's still skeptical about it. Pinuntahan ko na rin ang kaibigan niya si Elise, pero sabi nito nagkatampuhan daw sila at umalis ito nang hindi nagpapaalam. Na-invite ako sa party ng isang kaibigan, and I didn't expect na sa lahat pa ng lugar, dun pa kami magkikitang dalawa. Matutuwa na sana ako but I became so furious seeing him in another man's arm. So Amara, saan ba kayo nagkakilala nitong si Michael? Tanong ni Selena. We met in France last year. It's quite nice because we met at the Eiffel Tower. And they said Paris is the city of love, kaya naman I really find it romantic, nakangiting sagot nito. Ha, France. Really? Gulong-gulo na ako sa mga nangyayari. Paano ba sila nagkakilala ni Michael? Wow, napaka-romantic nga naman. But by the way, you look so young, Amara. Michael is already 35 years old, right? Tanong ulit ni Selena. Yeah, I'm still 28 years old. She even lied about her age. Gustong-gusto ko na siyang lapitan, and drag her somewhere, pero pinipigilan ko lang ang sarili ko. But when I saw Michael, I really thought magkaedad lang kami, because look at him, he's so young, and isa pa sabi nga nila age doesn't matter, diba? Umiinit na talaga ang ulo ko. Gustong-gusto kong gawing punching bag ang mukha ni Michael ngayon din. Hay nako babe, napaka-bolero mo naman sa akin, sagot nito. Na I'm just so in love with you. Humanap ako ng tiyempo kung paano ako makakasingit sa kanila. And when I did, kitang-kita ko agad ang kaba at takot sa mukha ni Amara. She excused herself, at agad ko siyang sinundan sa restroom. Dahil sa galit ko ay hinalikan ko siya ng marahas. I missed her so much, but she makes me mad. Dun lang ako natauhan nang marinig ko siyang umiiyak. I waited for her but we just end up fighting inside the car. Dun ko nalaman ang lahat. She's working as an escort for rent. Wala na akong matinong maisip kundi ang sabihan siya ng mas asama. I looked down at her, at alam kong maling-mali yung ginawa ko. Gustong-gusto kong ipahanting lahat ng naging kliyente niya, at balatan silang lahat ng buhay. Amara, why are you hurting me so bad?